Maaga nga tayo nagising ngayon dahil nga may pasok na tayo sa trabaho. Sa mga bago pa nga lang dito sa page natin or kung napadaan ka lang, ito nga pala si Madiscarding Room. After 2 weeks, ngayon lang ulit tayo papasok sa trabaho dahil nga umuwi tayo ng Pilipinas. Panigurado, sandamakmak yung trabaho natin ngayon at Lunes pa. Sa mga hindi nga nakakaalam dyan, nandito nga tayo nagtatrabaho sa isang home care. Tayo ngayon tagakuha ng supply at saka mga gamot ng mga pasyente natin dito. Doon nga pala sa mga followers natin na nagtatanong kung bakit hindi na ako nagdadrive dito sa company ko. Itinigil ko na yung pagdadrive dito sa company ko dahil nga hindi ko kayang pagsabayin yung pagiging driver at saka pagiging patient coordinator dito sa company ko. Kaya itinigil ko yung pagdadrive dito. Dinagdagan nga yung sahod natin ng company. Pero aanin natin yung dagdag na sahod kung hindi naman kaya ng katawan natin. Pinatry nga sa atin ng company ng 2 months. Kaso 1 month nga lang yung kinaya ko. Maiba naman tayo. Sa mga oras na ngayon, kakatapos nga lang natin magbihis. Kanina nga bago nga tayo maligo, nagsalang na tayo ng 5 itlog dito. Ito nga yung kakainin natin ngayon bago tayo pumasok sa trabaho. Kumakain nga muna tayo bago tayo pumasok sa trabaho. Dahil nga mamaya pa tayo makakauwi nito. Siguro mga hapon na. Lalo na ngayon Lunes, marami tayong gagawin. Kaya kumakain na tayo bago tayo lumabas dito sa accommodation natin. Pagkatapos nga natin balatin ng itlog, dumiretso na tayo dito sa kwarto natin. Dito nga tayo kakain. Meron nga tayo ditong brown bread. Yun nga yung ipapartner natin dito sa itlog. Halos ganito nga lagi yung kinakain natin bago tayo pumasok sa trabaho. Kumakain na nga tayo ng kanin pagka uwi natin ng accommodation. Pagkatapos nga natin kumain, dumiretso na ako dito para mag-toothbrush. Bago nga tayo lumabas dito sa accommodation, ganito nga muna yung ginagawa ko. Chinecheck ko nga muna dito sa sofa namin kung ano yung mga request ng mga nurses dito. Dito nga nila nilalagay yung mga listahan nila kung may mga request nila. Kaya yung ginagawa ko bago ako lumabas ng accommodation, chinecheck ko muna dito. Sa mga oras na nga yan, nasa labas na nga tayo. Na-pick up na nga tayo ng driver natin. Kasama nga natin yung driver natin ngayon. Yung pangalan nga ng taga-maneho natin ngayon is si Faisal. Medyo malayo ngayong inikutan natin ngayon. Ang dami kasing ginagawa ngayon dito sa daan. Pinapalapad nga nila dito yung daanan. Kaya pagdating ng gabi dito, grabe, sobrang traffic. Sa mga oras na nga yan, nandito na nga tayo sa clinic. Pagkadating nga natin dito sa clinic, dumiretso na nga tayo dito sa reception para iparegister yung mga patient natin. Kung yung patient ka natin may mga kailangan na gamot, kailangan nga muna natin siya i-register bago tayo pumunta doon sa doktor. Inagahan nga natin ngayon dito para ma-register natin agad yung patient. Ganito nga lagi yung ginagawa ko, lalo na pag Monday. Inaagahan kong pumunta dito sa clinic. Kasi kung late ka nang pupunta dito, napakahaba na ng pila. Pagkatapos nga natin ma-register yung patient, umupo nga muna tayo dito. Maghihintay naman tayo dito na tawagin yung pangalan ng patient natin. Fast forward na nga tayo. Sa mga oras na nga yan, nakuha na natin yung mga gamot doon sa pharmacy. Kaya ang gagawin ko naman ngayon, i-check ko naman isa-isa kung tama ba yung mga binigay ng pharmacy sa atin ng mga gamot. Pag ganito nga yung trabaho mo, kailangan mo maging flexible. Kailangan mo talaga maging mabusisi dito. Lalo na yung hinahawakan mo is mga gamot ng pasyente. Kaya bago ako lumabas dito sa clinic, chinecheck ko talaga isa-isa yung mga gamot ng patient kung tama ba yung naibigay sa akin. Pagkatapos nga natin dun sa pharmacy, dumiretso naman ako dito sa store. Meron nga tayo dito isang patient na nag-request ng gatas. Kanina nga bago nga tayo pumunta ng pharmacy, binigay ko nga muna yung listahan dito sa store para maayos nila yung mga request natin. Kaya ngayon, ito naka-ready na yung mga request natin. Kukunin na lang natin. Ganito nga lagi yung ginagawa ko para mas mapabilis yung trabaho natin. Hanggang dito nga lang muna yung vlog na to. Ihahatid muna natin itong mga nakuha natin na supply doon sa bahay ng mga patient. Pag umabot ka nga sa vlog na to, baka pwedeng pa-follow naman.